Nauwi sa Stampede ang dagsa ng mga taong nais makapasok sa isang hotel sa Barangay Tumaga sa Zamboanga City. Isang babae ang pinilit ng hilahin matapos maipit sa dagsa ng mga tao. 2 senior citizen ang namatay at 10 ang sugatan ayon sa Zamboanga City Medical Center. Patuloy naman daw na nag-iimbestiga ang pulisya sa nangyaring pagtitipon na umunoy payout ng isang grupo ng mga kandidato para sa watchers. Sa isa pang hotel sa Barangay Pasonangka naman, nawala ng malay dahil sa pagod at gutom ang nasa 11 residente. Karamihan po mga senior citizen. Ang sa mga residente, naghihintay raw sila ng paunang bayad bilang watcher mula sa mga kandidato na hindi nila pinangalanan. Ayon sa COMELEC, nauna na silang ipinag-utos sa pulisya ang pag-disperse sa mga tao sa mga payout sites sa Zamboanga City. Kumbaga sa karera, home stretch na po ang mga kandidato ngayong araw na huling araw na ng kampanya para sa eleksyon 2025. Narito ang report. Pagpapanagot sa mga opisyal na bastos ang ibinida ni Congresswoman Arlene Brosas. Si Jerome Adonis nais sa batas ang 1,200 pesos sa arawang sahod. Libreng gamot at pagpapagamot ang isinusulong ni Nars Alin Andamo. Binalikan ni Romel Arambulo ang mga naging kampanya nila. Pagtakwil sa political dynasty ang panawagan ni Teddy Casino. Pagpapanagot sa mga korap at abusado ang layo ni Congresswoman Franz Castro. Disenteng kabuhayan at tirahan ang gusto ni Mimi Doringo. Nais si Modi Floranda ang maayos sa public transportation. Si Amira Lidasan itinulak ang kapakanan ng mga Moro. Proteksyon sa iba't ibang sektor ang nais ni Liza Masa. Si Danilo Ramos nagpaalala sa pagboto ng tama. Sapat na pondo para sa mga serbisyong isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Ibinida ni Benhur Abalos ang mga nagawa niya bilang mayor ng Mandaluyong. Si Mayor Abby Binay ibinida ang mga benepisyo ng mga taga Makati. Inilatag ni Senator Bong Revilla ang mga naipasa niyang batas sa loob ng 3 dekada. Pagbabantay sa kaban ng bayan ang isinusulong ni Ping Lacson. Si Senator Lito Lapid palalawakin daw ang sektor ng turismo. Programang pang-asenso ng bawat Pilipino ang nais ni Manny Pacquiao. Si Tito Soto lalabanan daw ang fake news. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang kanyang investigasyon sa umano'y troll farms ng China. Si Congressman Erwin Tulfo nang himok na iboto ang mga kasamahan sa alyansa. Si David D'Angelo bumisita sa Atimonan, Quezon. Nag-motorcade sa Bulacan si Attorney Angelo de Alban kasama ang PWD advocates. Kapakanan ng mga estudyante ang pinagtuunan ng pansin ni Lodi de Guzman. Si Luke Espiritu tinututulan naman ang political dynasties. Pinaalala ni Senator Bato de la Rosa ang epekto ng isang boto sa kinabukasan ng bansa. Kasama niya si Attorney Jimmy Bondok na lubos daw ang pasasalamat sa mga taga Davao. Senator Bongo na nais ipagpatuloy ang kanyang nasimulang pagsiserbisyo. Pakikibaka para sa mga Pilipino ang inilalaban ni J.V. Hinlo. Pagpapaunlad ng kalusugan ng nais si Doc Marites Mata. Nagpaalala si Attorney Vic Rodriguez na huwag bumoto ng magnanakaw at tiwaling politiko. Kasama rin nilang nangampanya sa Davao si Philip Salvador. Nangampanya sa Urdaneta, Pangasinan si Congressman Rodante Marcoleta. Suporta sa mga magsasaka at mga isda ang itinutulak ni Sani Matula. Si Kiko Pangilinan nagpaalalang piliin ang mga pinunong tapat at hindi taksil. Tutok sa infrastructure projects ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Sa Naga City, humingi ng dasal at basbas sa isang monasteryo si Bam Aquino. Transportasyon at edukasyon ang ilan sa mga prioridad ni Congressman Bonifacio Busita. Huling araw ngayon ang pangampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Habemus Papam. Sa unang araw sa pwesto ni Pope Leo XIV, balik Sistine Chapel siya para sa kanyang unang papal mass, kasama ang mga kardinal na pumili sa kanya.
Miserere omnipotens Ipinagdasal ng bagong Santo Papa na maging tanglaw ng sangkatauhan ang simbahan. Ang mga Pilipinong kardinal sa conclave, sina Luis Antonio Tagle, Manila Archbishop Jose Advincula at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, naniniwalang ipagpapatuloy ni Pope Leo XIV ang mga reforma at programang ipinatupad ng yumaong si Pope Francis. I can safely say majority of the cardinals would like to see a continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone. Are we to expect na yung mga ganito pong patakaran ni Pope Francis ay masusundan din? Resounding yes. Lalo na kasi si Pope Leo na naging missionary and then obispo sa Peru. So siya mismo ay exposed sa mga sitwasyon din ng kahirapan, ng climate change, ng mga sitwasyon ng mga indigenous peoples, yung mga refugees. Ramdam din daw nilang aaksyon at hindi mananahimik ang Santo Papa, lalo na sa mga issue sa immigrants at pinakamahihirap na sektor sa lipunan. Assumption ko lang ito na baka kinuha niya ang pangalan ng Leo 14. Dahil yung predecessor niya was Leo XIII, who is a Pope, a great Pope, famous sa kanyang mga social teachings. Madala din po itong mga pag-address itong mga social issues. Nagkwento rin si Cardinal Tagle sa pagkakakilala niya kay nooy Cardinal Robert Francis Prevost. He is a very level-headed person. Hindi yan yung tao na parang impulse o reaction lang. Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay. At nakakatulong siya sa discernment pagkakaroon ng buong grupo. Nagbahagi rin sila ng mga nakatatawang sandali sa conclave. Hindi pwede lumabas eh. Hindi. Pero, nasabi sa akin ni Cardinal Chito, meron daw palang side na toilet. Maraming candies in the kitchen cabinet. Ngayon din, lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. Eh, ikatabi ko nga si Cardinal Prevost. Nung humihinga-hinga na siya na, gusto mo ng candy? Gusto mo ng candy? Sige, bigyan mo ako ng so, yan ang unang act of charity ko sa Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, Connie Siso, nakatutok 24 oras. Isang eleksyon sa mga paksang tinalakay sa Live 835, a love story, ang gag musical ng student organization sa UP Diliman na UP Samasco. Kasama rin ang artificial intelligence, mental health at pakilala sa mga nurse sa mga isyong idinaan nila sa pagpapatawa at sinamahan pa ng song and dance numbers. Nanood ang ilang personalidad at opisyal ng GMA Network.